Isinilang muli si Noah bilang isang marangal isang araw, ngunit may malaking problema. Tingnan mo lang ang screen ng status na iyan, walang ibang makikita kundi dalisay na pagkadismaya ng magulang na Asyano. Siya ay ipinanganak bilang ikalabintatlong prinsipe ng pamilyang imperial, at lubos na interesado ang emperador na makita ang kanyang bagong sanggol na lalaki. Inimfirmahan siya na ang pinakamataas na kakayahan ni Noah sa mahika ay sa tubig, kaya nagpasya siyang regaluhan siya ng fifth malapit sa tubig bilang unang regalo sa kaarawan. At pagkasabi niya niyan, napansin ni Noah na may lumitaw sa tabi ng kanyang E-rank na mahika sa tubig. Pagkatapos ay hiniling ng emperador na makita ang stat screen ni Noah, at medyo nag-alala si Noah dahil sa ganitong report card, tiyak na itatapon siya sa basurahan, ngunit himalang. Nang lumabas ang kanyang status screen, nagbago ang kanyang water magic stat mula E hanggang double S rank. Lahat ng iba ay solidong F pa rin pero sino ang may pakialam doon? Isang literal na sanggol ang may pinakamataas na stat sa water magic na nakita nila. At malinaw na indikasyon ito na magiging henyong water mage siya sa hinaharap, kaya nagustuhan ng emperador si Noah. Ang dahilan kung bakit SS rank ang kanyang water magic ay dahil sa faith na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ama sa kanyang kapanganakan, bagaman, sa kanyang personal status screen, lumalabas pa rin itong E+S. Ang iba pang pagtaas sa kanyang mga istatistika ay nagmula sa kanyang mga katulong, at hindi pa rin siya sigurado kung bakit, ngunit tila kung mas marami siyang katulong, mas lumalakas siya. Sa antas niya naman, antas isa pa lang siya, pero tila walang hanggan ang pagtaas nito, kaya siguradong magiging malakas siya sa bandang huli, pero sa ngayon, medyo mahina pa rin siya. Habang nagkakape, lumapit ang isa sa kanyang mga katulong, si Evelyn, upang ipaalam sa kanya na dumating ang kanyang mga kapatid, partikular na ang una at ikaapat na prinsipe, upang makita siya. Karaniwan, magandang bagay ang pagbisita ng iyong mga kapatid, pero sa nakalipas na 6 na taon ng buhay ni Noah, natutunan niya na malalaking jerks ang dalawang iyon, kaya kailangan niyang maging maingat sa pakikitungo sa kanila. Pumunta siya sa lounge area para makipagkita sa kanyang mga kapatid, at pagkatapos ng formal na pagbati, inihayag ng unang prinsipe na may dala siyang regalo para kay Noah. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang alipin upang dalhin ang regalo, at pagkakita ni Noah sa espada, agad niyang nalaman na sumpa ang bagay na iyon. Literal niyang nakikita ang mga kaluluwang nagdurusa ng mga patay na nakalutang sa paligid nito, at tiyak na alam ni Albert na may multo sa bagay na ito, pero nagpapanggap siyang normal lang itong regalo. Walang paraan na matatanggihan ni Noah ang regalo mula sa koronadong prinsipe, kaya napilitan siyang tanggapin ito kahit alam niyang malamang ay hindi ito magtatapos ng maayos. Hinawakan niya ang hawakan at itinaas ito habang casual na ipinapaliwanag ni Albert na ito ay isang espada ng mahikang tubig at mahigit 120 kabalyero na ang namatay sa pagsubok na gamitin ito. Nagulat si Noah nang marinig niya ito, kaya lumuwag ang pagkakahawak niya sa espada, ngunit sinabi sa kanya ng ikaapat na prinsipe na hindi na kailangang mag-alala dahil sa ngayon, lahat ng hindi karapat-dapat sa espada ay namatay sa sandaling binuhat nila ito, kaya kung apektado siya ng sumpa, patay na siya ngayon. Ang dahilan kung bakit hindi apektado si Noah ng sumpa ay malamang dahil sa kanyang double S water magic attribute, at medyo nakakapanatag na marinig na hindi siya nasa panganib na mamatay dahil sa bagay na ito. Ngunit galit pa rin si Noah sa katotohanang isinugal lang ni Albert ang kanyang buhay para sa isang bobong eksperimento, pero hindi niya masabi iyon ng malakas. Kaya naman, naghihintay na lang siya na bumangon at umalis si Albert ng mag-isa para magkaroon siya ng katahimikan. Mamaya ng araw na iyon, naglalakad si Noah sa mga pasilyo kasama ang isa sa kanyang mga katulong, si Zoe, at napansin niyang tila malungkot ito, kaya tinanong niya kung may problema. Ayaw ni Zoe na abalahin si Noah sa pamamagitan ng pagkwento ng kanyang mga problema, kaya ayos lang siya, pero sigurado si Noah na hindi siya ayos, kaya inutusan niya itong sabihin kaagad kung ano ang problema. Sumunod si Zoe at sinabi kay Noah na gusto niyang magbakasyon sa trabaho para asikasuhin ang mga usapin sa pamilya. Nagtatanong si Noah kung anong mga usapin sa pamilya ang tinutukoy niya, kaya ipinaliwanag niya na kamakailan ay nakaranas ng baha ang kanilang bayan at natangay ang bukid ng kanyang ina, kaya sa kasalukuyan ay wala siyang paraan para matustusan ang sarili. Nang humingi ng payo si Zoe kung paano siya makakakalap ng sapat na pera para muling itayo ang bukid,
sinabi sa kanya na ang tanging paraan ay magtrabaho sa red light district ng ilang sandali, na siyang balak niyang gawin sa kanyang bakasyon, ngunit hindi papayag si Noah. Sinabi niya sa kanya na bibigyan niya ng trabaho ang kanyang ina. Sa huli, matagal na niyang balak kumuha ng propesyonal na taga-sara ng likurang pinto, at dahil may rekomendasyon siya, babayaran niya siya ng 10 ren sa isang buwan. Tinanong ni Zoe si Noah kung sigurado siya sa desisyong ito dahil mas mataas ang 10 ren kaysa sa karaniwang sweldo, at hindi pa niya naririnig ang trabahong rear gate closer, pero dahil lang yun sa katha ni Noah. Gusto niyang tulungan si Zoe, at pera naman niya yun, kaya sino ang pipigil sa kanya? Sinabi rin niya sa kanya na may lumang bahay siya sa labas ng bayan, at doon na lang sila tumira ng kanyang ina para hindi na rin sila mag-alala sa upa. Si Zoe ay tapat na naglingkod sa kanya sa buong buhay niya, kaya imposibleng papayagan niyang ipagbili nito ang kanyang katawan sa red light district dahil sa baha. Pero kung pag-uusapan ang baha, may isa pang bagay na kailangang gawin si Noe. Tinawag niya ang kanyang butler, si Dylan, at inutusan itong gumawa ng mga kaayusan upang bilhin ang pinakamaraming posibleng bahagi ng lupang nasira ng baha. Parehong nagulat sina Dylan at Zoe nang marinig ito, pero ipinaliwanag ni Noah na tiyak na may mga manloloko na susubok na linlanggan ang lahat ng inosenteng tao na nawalan lang ng kabuhayan, kaya gusto niyang tiyakin ang kaligtasan nila bago pa mangyari iyon. Nawala nang sasabihin si Dylan dahil hindi siya makapaniwala na nagawa ni Noah na hulaan ang mga resulta ng napakatagal ng maaga, kahit na napakaliit pa lang ng karanasan niya bilang 6 na taong gulang. Madalas nang naranasan ni Noah ang ganitong uri ng bagay noong nakaraang buhay niya, pero hindi niya pwedeng sabihin sa kanila iyon, kaya nagpatuloy na lang siya nang walang paliwanag. Masaya si Dylan na tulungan si Noah na makuha ang lupa, pero tinanong niya kung paano sila makakakuha ng pondo para gawin iyon, dahil sa kanyang magaspang na pagtatansya, aabot sa 700,000 ringgit ang kailangan para maisakatuparan iyon. Nagulat si Zoe nang marinig niya ang numerong iyon, at hindi siya sinisisi ni Noah dahil halos maliit na kayamanan na iyon. Ang karaniwang matanda dito sa kabisera ay kumikita lamang ng 120 ring sa isang taon, at sapat na iyon para makabili ng bahay, makapagbigay ng pagkain para sa pamilya, at makapag-aral. Malinaw na mas mayaman ang sambahayan ni Noah kaysa sa karaniwang nasa hustong gulang, ngunit kahit ganoon, mayroon lamang siyang humigit kumulang 500,000 ringgit na magagamit, kaya kailangan niyang humanap ng paraan upang makalakam pa ng 200,000 sa lalong madaling panahon. Wala siyang maraming pagpipilian, kaya nagpasya siyang ibenta ang kanyang pag-aari, ngunit sinabi ni Dylan na hindi niya magagawa iyon. Ang lupain ay regalo mula sa emperador, at ang pagbebenta nito ng walang pahintulot ay magiging krimen laban sa pamilya imperial. Alam ni Noah iyon, pero gusto pa rin niyang gawin iyon kahit wala siyang ibang pagpipilian, at handa siyang tanggapin ang anumang parusa na ipasya ng kanyang ama bilang resulta. Kinabukasan, abala si Noe at ang kanyang mga tauhan sa paghahanda para pumunta sa mga lupang binaha nang bigla siyang bisitahin ng ika-4 na prinsipe, si Henry. Si Albert man ay isang bastos, pero si Henry naman ay talagang mabait kapag nakilala mo na siya, at tunay siyang nag-aalala kay Noah. Kaya pumunta siya para babalaan ito na ang espada na ibinigay sa kanya ni Albert ay may sariling kalooban, kaya kahit nainyon siya sa sumpa, kailangan pa rin niyang makuha ang pagkilala nito bago niya ito ligtas na magamit. Sinunod ni Noah ang kanyang payo, at di nagtagal, umalis siya patungo sa nayon ng daso. Pagdating niya, natuklasan niyang medyo kulang ang salitang, damage from the flood, para sa nangyari dito dahil parang nagkaroon ng suntukan sina Kratos at Poseidon dito. Sa itsura ng mga bagay, alam ni Noah na malamang karamihan sa mga may-ari ng bahay ay nawala ng kanilang mga dokumento sa baha, kaya inutusan niya si Dylan na pumunta sa tanggapan ng gobyerno at hanapin ang lahat ng kopya na makukuha niya upang mas maging maayos ang pagbili. Samantala, nagpasya si Noah na personal na bumaba doon upang makita kung paano nakakaraos ang mga tao matapos ang baha. Sinusubukan ni Zoe na pigilan siya dahil hindi naman trabaho ng isang prinsipe ang pagmamanon, pero sinabi niya sa kanya na pupunta siya gusto man niya o hindi, kaya maaari siyang sumama o maghintay sa karwahe hanggang sa bumalik siya. Napilitang pumayag si Zoe na sumama kay Noah para mag-imbestiga, at ang sitwasyon ay kasing sama ng hitsura nito. Tubos na nasira ang lahat ng pananim, kaya walang pag-asa na magkaroon ng ani ngayong taon, at kung walang ani, hindi mabubuhay ang mga taga-nayon.
Sa sandaling iyon, narinig ni Noah ang tunog ng kampana at napansin na nagsimula ng magtipon ang lahat ng mga taga-nayon sa dating plaza ng bayan. Ipinapalagay ni Zoe na ito ay para sa pamamahagi ng pagkain dahil nagbibigay ang imperyo ng pondo para sa tulong sa kalamidad sa lahat ng rehiyon na apektado ng mga natural na sakuna tulad nito. Sa tingin ni Noah, maganda na gumagana ang sistema ng pagtulong sa kalamidad sa rehiyong ito ayon sa inaasahan, at pumunta siya para sumali sa mga taga-nayon sa kanilang pagkain, ngunit sa sandaling matikman niya ang pagkain, binawi niya ang lahat ng magagandang sinabi niya tungkol sa lugar na ito. Nakatikim na siya ng pagkaing British na hindi kasing nakakalungkot ng malungkot na sabaw na ito, at medyo sigurado siya na bulok na ang mga gulay na ginamit dito. Narinig ng isa sa mga taga-nayon si Noe na nagrereklamo tungkol sa pagkain, at dahil hindi niya alam na si Noe ay isang prinsipe, inakala niyang isa na naman itong biktima ng baha. Sinabi niya kay Noe na palaging ganito ang pagkain, at kahit magreklamo sila, walang ginagawa dahil walang pakialam ang mga nagluto sa mga walang kwentang bagay tulad ng kalusugan o pagkalason sa pagkain. Sa sandaling iyon, narinig ni Noah ang isang malakas na anunsyo tungkol sa inspection, kaya tinanong niya si Zoe kung ano ito. Sinabi naman ni Zoe sa kanya na narito ang opisyal ng lokal na pamahalaan, si Lord Garrel, upang inspeksyonin ang kalidad ng pagkain. Lumapit si Garrel sa kalderong puno ng misteryosong nilagang karne, at sa tingin niya ay napakasama nito, pero hindi naman siya ang kakain nito kaya wala siyang pakialam. Sinabi niya sa chef na maghanda ng totoong pagkain para sa kanya pabalik sa mansyon, at masayang pumayag ang chef dahil may kasunduan silang dalawa. Gayunpaman, tumanggi si Noah na hayaang hindi maparusahan ang ganitong walang pakundangang pag-uugali. Hinarap niya si Garrel at tinanong kung pinapayagan ba niyang ihain ang ganitong substandard na pagkain dahil kinakamkam niya ang natitirang pondo para sa pagkain, at naniniwala si Garrel na isa lang siyang walang kapangyarihang magsasaka, kaya lantaran niyang inamin na kinakamkam niya ang pondo para sa pagkain dahil sa tingin niya ay walang magagawa si Noah tungkol dito. Nang marinig ni Noah na nagyayabang si Garrel tungkol sa pagnanakaw sa mga gutom na nakaligtas sa baha, nag-init ang dugo niya, hanggang sa magsimulang tumugon ang sinumpaang espada. Sawa na si Garrel sa pagdinig sa kawalang galang ng batang ito, kaya kinuha niya ang kanyang espada at naghandang patayin ito. Ngunit bago pa niya magawa iyon, lumipad ang espada ng Leviathan mula sa lalagyan nito at dumating sa tabi ni Noah. Ang matibay na kalooban at pagkamakatarungan ni Noah ay sapat na para kilalanin siya ng espada bilang karapat-dapat na may hawak, kaya ngayon nakayanan niyang gamitin ang kapangyarihan ito. Madali niyang pinutol ang ulo ni Garrel dahil sa krimen ng paglustay ng pondo at pagbabanta sa isang prinsipe ng hari. Hindi nagtagal, dumating si Lord Rowan, ang amo ni Garrel, at sinubukan siyang kumbansihin ng mga gwardya na ipaaresto si Noah dahil sa pagpatay kay Garrel. Ngunit pagkakita ni Rowan kay Noah, agad niya itong nakilala bilang ika-13 prinsipe at lumuhad upang ipakita ang kanyang paggalang. Sinabi ni Noah kay Rowan na kailangan nilang magkaroon ng mahabang pag-uusap tungkol sa sitwasyon dito, na isang magalang na paraan ng pagsasabing malaking problema si Rowan dahil hinayaan niyang makatakas si Garrel sa ganitong katagal. Sabi niya na parusahan na niya si Garrel, pero ang mga kasabwat na tumulong sa kanya na nakawin ang mga pondo na iyon ay nandoon pa rin, kaya inaasahan niya na si Rowan ang bahala sa kanila ng naaayon. Pero sa ngayon, inutusan siya ni Noah na maghanda ng maayos na pagkain para sa mga tao dito. Mamaya, pagkatapos makumplito ni Noah ang pagbili sa nayon, nakatanggap si Albert ng ulat tungkol sa ginawa ni Noah, at nagulat siya na nagamit ng kanyang kapatid ang espada ng walang anumang epekto, ngunit marami pa rin siyang plano para sa kanya sa hinaharap. Samantala, tinawag si Noah sa isang pulong kasama ang kanyang ama upang magpaliwanag. Inaasahan niyang mapapag-alitan siya dahil sa pagbebenta ng kanyang lupa para makabili ng isang nayong nasira ng baha, ngunit nagulat siya nang pasalamatan siya ng emperador. Kung hindi ginawa ni Noe ang ginawa niya, mas malaki sana ang pinsalang natamo ng mga taong iyon. Malinaw niyang nakikita na si Noah ay isang mahusay na binata, kaya hiniling niya sa binata na patuloy na maglingkod sa imperyo ng buong puso, at masayang pumayag si Noah. Ilang sandali pa, nakita natin si Noah na bumibisita sa lungsod ng mga salamin, at narito siya dahil narinig niya na may isang mahusay na mang-aawit na nagtatanghal. Sa pagsisimula ng palabas, nabighani si Noah sa magandang boses ng dalaga, at talagang nag-e-enjoy siya sa pagtatanghal nito.
Pero biglang, pumasok ang isang grupo ng mga basag-ulo sa sinehan at agad nagsimulang sumigaw sa dalaga. Malaki ang utang ng ama ng dalagita sa kanila, kaya naman nagtatrabaho siya bilang mang-aawit dito para mabayaran ito. Pero hindi naniniwala ang mga basag-ulo na makakakita siya ng sapat na pera para mabayaran sila sa ganitong paraan, kaya naman tinatakot at sinisigawan nila siya na magtrabaho sa Red Light District. Nakikita ng lahat na nangyayari ito, pero takot silang lahat na kumilos at gumawa ng anuman, kaya nagpasya si Noah na kumilos bago lumala pa ang mga bagay. Lumabas siya sa entablado at sinipi ang batas at ang konstitusyong imperial na partikular na nagbabawal sa pagpipilit sa mga bata na bayaran ang utang ng kanilang mga magulang, kaya ilegal ang ginagawa nila. Sinabihan ng mga basag-ulo si Noah na huwag makialam at binyantaan siyang tuturuan ng leksyon kung hindi niya gagawin yun. Ngunit simpleng kinuha ni Noah ang kanyang espada at binigyan silang lahat ng babalang putok. Ngayon alam na nila na hindi si Noe ang taong pwede nilang paglaruan, kaya't lahat sila ay umatras, ngunit sumisigaw pa rin sila na babayaran niya ito sa susunod na makita nila siya. Kapag wala na ang mga basag-ulo, ipinabigay ni Noah sa kanyang katulong ang isang business card sa may-ari ng teatro at sinabihan ito na kung sakaling bumalik ang mga basag-ulo, sabihin sa kanila na ang dalagita ay nasa kanyang pangangalaga. Tiningnan ng may-ari ang card at natigilan sa pagkatuklas na si Noah ang ika-13 prinsipe. Pagkatapos ay humarap siya sa batang babae at tinanong kung magkano ang buwanang gastos sa pamumuhay nito. Nag-aatubili siyang sumagot dahil malaki ang ginagastos niya sa pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina, ngunit biglang sinabi ni Noah na handa siyang bayaran siya ng 25 rounds para makapag-focus siya sa pagkanta ng hindi nag-aalala sa pera at hindi na niya kailangang magbayad pabalik sa kanya, ngunit sa ngayon, gusto niyang tapusin niya ang kanyang pagtatanghal. Pagbalik ni Noah sa bahay, sinalubong siya ng kanyang punong katulong, at masaya siyang nakabalik sa bahay, ngunit may maraming taong nakayuko sa labas ng gate at wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng katulong na ang mga taong iyon ay mga loan shark, at sinabi nilang narito sila upang humingi ng paumanhin sa kanya sa ginawa nila dahil hindi nila namalayan na si Noah ay isang prinsipe. Ngunit sinabi ni Noah sa kanyang katulong na paalisin sila dahil hindi siya ang taong maaari nilang kausapin kailanman nila gusto. Sa sandaling iyon, dumating si Henry at narinig niya ang buong pangyayari, kaya sinabi niya kay Noah na tama ang desisyon nito dahil kung bibigyan niya ng pakikipag-usap ang mga tulisan na katulad nila, makakasira ito sa reputasyon ng pamilya ng hari. Sumasang-ayon si Noah na masama sa kanilang reputasyon kung tatanggapin nila ang mga taong tulad nito, pero hindi naman talaga iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang huwag pansinin ang mga ito. Ipinaliwanag niya na mayroon talaga siyang gustong suportahang mga awit, at naramdaman niya na kung ipapaalam niya sa mga basag-ulo na galit pa rin siya, hindi na nila guguluhin ang babae. Nagulat si Henry na handang gawin ni Noah ang lahat para sa isang mga awit, pero mas nagulat siya sa katotohanang nagawa niyang mag-isip ng ganun kalayo. Ang iba niyang kapatid na lalaki tulad nina Frank at Gary ay kasing edad niya, pero hindi nila kailanman maiisip ang ganitong kahusay na plano ng biglaan, kahit pa hindi naman sila dahil bata pa sila. Anyway, ang dahilan kung bakit naparito si Henry ngayon ay dahil gusto niyang pag-usapan ang espada, at sa bagay na iyan, nagpapasalamat si Noah sa babaalang ibinigay niya noong nakaraan tungkol sa pagkakaroon ng sariling kalooban ng espada, dahil talagang nakatulong ito sa kanya. Natutuwa si Henry na marinig iyon, pero nagtataka siya kung paano ito nagagawa ni Noah dahil karaniwan ay napakalaki at hindi komportable para sa isang batang kasing laki niya ang pagdadala ng espada, pero sinabi ni Noah na hindi naman ito gaanong problema dahil kaya niyang gawin ito. Nagulat si Henry nang makita niyang biglang lumitaw ang espada ni Noah, kaya tinanong niya ito kung paano niya nagawa iyon. Ipinaliwanag ni Noah na pinaliit niya lang ang kanyang espada at itinago sa kanyang manggas. Ang espada ay naging pambansang kayamanan sa loob ng daan-daang taon, ngunit walang sino man ang nakagawa ng ganito sa espada, at tinanggap ito ni Henry bilang tanda ng likas na talento ni Noah. Mamaya ng gabing iyon, sinamahan ni Noah si Henry sa harapang gate para makabalik na siya sa bahay, at doon niya napansin na nandoon pa rin ang mga basag-ulo mula kanina na nagmamakaawa para sa kapatawaran, pero wala siyang pakialam. Isa sa mga basag-ulo ay talagang inis sa katotohanang patuloy siyang binabalewala ni Noah, kaya tumayo siya at nagbanta na papatayin niya ito, ngunit madaling pinabagsak ni Noah ang basag-ulo nang hindi man lang gumagalaw.
Tinanong siya ni Henry kung ano ang ginawa niya, kaya ipinaliwanag niya na nagpalabas lang siya ng kaunting kapangyarihan ni Leviathan para pakalmayan ang lalaki, at nagpapakita iyon ng kamanghamanghang kontrol, pero sa puntong ito, hindi na nagulat si Henry. Nang gabing iyon, nagpasya si Noah na pumunta sa bayan para sa isang kaganapan, at pagdating niya, sinalubong siya ng host, si Radok. Habang papasok sila sa bulwagan ng piging, napansin ni Radok ang espada sa baywang ni Noah, at mukhang espesyal ito, kaya tinanong niya ito tungkol dito. Ipinaliwanag ni Noah na ito ay regalo mula sa kanyang kapatid, ang dakilang espada, Leviathan, at lahat sila ay nagulat sa pagkatuklas na si Noah ay nagmamay-ari ng isang pambansang kayamanan. Ilan sa mga naruroon ay hindi makapaniwalang isang bata ang magmamay-ari ng isang pambansang kayamanan kahit pa siya ay isang prinsipe, at sa sinasabing, ilan, ang tinutukoy ko ay ang partikular na lalaking ito sa likod na lantad na nagsasabing ang espada ay malamang na isang replika lamang. Tumanggi si Noah na palampasin ang ganitong kawalang galang ng walang parusa, kaya naman inilabas niya ang kaunting lakas ng kanyang espada upang patunayan na ito ang tunay, ngunit napalayo siya sa paggamit nito, na halos maging sanhi ng pagkahimatay ng lahat ng naruroon dahil sa napakalakas na enerhiya. Sa huli, tinapos niya ang pagpapakita ng kapangyarihan, at lahat ay halatang natakot, ngunit upang mapakalma ang sitwasyon, sinabi niya kung gaano kahanga-hanga si Noah dahil nagawa nitong gamitin ang gayong sandata, at lahat ng iba ay sumang-ayon dahil hindi nila gustong magalit siya. Sa totoo lang, hindi naman gaanong nagalit si Noah tungkol dito, pero ang espada ang nagalit, kaya naman ito ang kumilos para sa kanya. Tinanong ng host si Noah kung ano ang plano niya sa lalaking nagpakita ng kawalang galang sa kanya, at karaniwan, ang ganitong sitwasyon ay nangangailangan ng seryosong parusa, ngunit nagpasya si Noah na palampasin na lang ito dahil hindi naman ganoon kalalim ang pinagmulan. Nagpatuloy ang pagdiriwang ayon sa plano pagkatapos, at sunod-sunod na lumapit ang lahat ng maharlika kay Noah upang magpakilala. Susunod ay si Byron Allen, ang pinuno ng Allen Company, at ang kanyang anak na si Cindy. Pagkakita pa lang sa kanila, nahulaan na ni Noah na ampun si Cindy, at nagulat si Byron nang marinig niya itong sabihin, pero tama nga si Noah na ampun si Cindy. Tinanong niya kung paano nalaman ni Noah na ampun si Cindy, kaya ipinaliwanag niya na napansin niya na si Byron ay nagdadala ng sarili na may katatagan ng isang marangal na ipinanganak sa mataas na lipunan, habang si Cindy naman ay nagdadala ng sarili na parang baguhan pa lang sa pasikot-sikot. Bukod pa rito, nahihinuha niya na dating alipin siyang babae batay sa paraan ng pagtingin nito sa kanya nang sabihin niyang inampun ito. Nagsimulang humingi ng paumanhin si Byron dahil hindi niya agad ipinaliwanag at nilinaw na talagang binili niya si Cindy bilang alipin noong una, ngunit matalino ito at mabilis matuto, kaya naisip niyang mas mabuting turuan ito bilang anak niya para balang araw ay mamana nito ang kanyang negosyo. Ipinapalagay niya na tiyak na galit si Noah sa ideya na isang marangal ang mag-ampun ng isang alipin bilang anak, ngunit sa kabaligtaran, lubos na sinasang-ayunan ni Noah ang desisyon ni Byron. Sinabi niya kay Byron na malugod silang makakapunta ng kanyang anak sa kanyang mansyon anumang oras dahil gusto niyang marinig pa ang tungkol sa kanilang buhay. Kinabukasan, pumunta si Noah sa palengke para maglibot, at habang nasa doon, nagkataong nakasalubong niya ang isa sa kanyang mga kapatid, ang ikawalong prinsipe, si Oscar. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Noah dito mag-isa, kaya ipinaliwanag nito na naglalakad-lakad lang siya para magsaya. Hindi makita ni Oscar kung ano ang nakakatuwa sa paglalakad-lakad, pero dahil hindi naman busy si Noah ngayon, tinanong niya ito kung gusto nitong sumama sa kanya para maghanap ng kayamanan. Nakakuha ito ng atensyon ni Noah, kaya pumayag siyang sumali, at dinala siya ni Oscar sa Cobalt Street. Kilala ang lugar na ito sa napakaraming artifact na ibinibenta dito, ngunit mayroon ding sapat na bilang ng mga pekeng produkto, kaya naman talagang mahirap makahanap ng mga tunay na artifact. Ginugol ni Noah at Oscar ang hapon sa paghahanap sa palengke ng anumang magandang artificial na bagay, ngunit gaano man kahirap maghanap si Oscar, wala siyang makitang maganda. Handa na siyang umuwi, pero biglang nakita ni Noah ang isang libro na nakakuha ng kanyang atensyon. Agad siyang nag-alok na bilhin ito, kaya sinabi ng may-ari ng tindahan na kailangan niyang magbayad ng 3 rene. Pagkatapos magbayad, lumapit si Oscar kay Noah para tanungin kung may espesyal sa libro, pero pagkakita niya rito, napagtanto niya na ang libro ay ang grimoire ng maalamat na mangkukulam na si Andrea,
At ang isang bagay na ganito kahalaga ay karaniwang nagkakahalaga ng libu-libong rene, kaya nawala lang ang pondo ng pagre-retiro ng may-ari ng tindahan ng hindi niya namamalayan. Tinanong ni Oscar kung paano nalaman ni Noah na ito ay isang grimoire dahil napakakaunti lang ang talagang nakakaalam kung ano ang itsura nito, ngunit sa totoo lang, walang ideya si Noah na ito ay isang grimoire sa simula pa lang. Nakita lang niya na tumaas ang isa sa kanyang mga istatistika nang hawakan niya ito, kaya gusto niyang bilhin ito para sa pagtaas ng istatistika, pero ngayon na iniisip niya, kung nagpapataas ng istatistika ang bagay na ito, malamang ay katulad ito ng kanyang espada, na nangangahulugang may sarili itong kamalayan. Upang subukan ang kanyang teorya, itinuro ni Noah ang Leviathan sa libro, at biglang, nagsimulang bumuhos ang madilim na enerhiya mula rito habang lumalabas ang isang masamang espiritu. Ngayon ay natanto ni Oscar na malamang ay nakasilid sa grimoire ang kaluluwa ng salamangkero, at ngayong naging mapaghiganting espiritu na ito, aatake ito sa anumang nasa saklaw nito. Binalaan niya si Noe na lumayo, pero alam niya kung paano haharapin ang bagay na ito, kaya itinaas niya ang kanyang espada at tinamaan ito ng buong lakas gamit ang water slash. Bilang resulta, lubos na nasira ang diwa, at natuwa si Oscar na naayos ang sitwasyon, ngunit nag-aalala siya na baka may nasaktan sa kaguluhan. Gayunpaman, sinabi ni Noah sa kanya na hindi na kailangang mag-alala dahil sinigurado niyang itutok ang kanyang pagsabog sa kalangitan. Kahanga-hanga na nagawa ni Noah na gawin ang pinakamahusay na desisyon kahit kaunti lang ang oras niya para mag-isip, pero mas namangha si Oscar sa katotohanang natalo niya ang espiritu ng isang maalamat na salamangkero sa isang hampas lang. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanilang dalawa ang isang lokal na may-ari ng tindahan na nagngangalang Alan, at sinabing may panukala siya para sa kanila. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang artifact na hindi niya nagagamit sa mahabang panahon, ngunit pagkatapos makita ang pagpapakita ni Noah ng lakas, naisip niya na baka magawa niyang gisingin ito. Nasisiyahan si Noah, kaya sinundan nila ni Oscar si Alan pabalik sa tindahan nito kung saan ipinakita sa kanila ang isang espesyal na singsing. Para sa karamihan ng tao, wala itong ginagawa, pero ayon sa mga chismis, madyay gising ito kapag isinuot ito ng isang karapat-dapat. Mukhang klasikong panloloko, pero walang mawawala kay Noah kaya nagpasya siyang subukan ito, at ikinagulat niya, tumugon sa kanya ang singsing at nagbuo ng malakas na baluti sa paligid niya. Nagpasya si Noah na kunin ang singsing dahil mayroon itong napakaraming kakayahang pandepensa, at sa kanyang pagbabalik, nagkaroon siya ng hindi inaasahang pagkakataon upang subukan ito ng subukang atakihin siya ng nag-iisang peteng mula kanina para makapaghiganti. Ang singsing ay automatikong lumilikha ng kalasag upang ipagtanggol si Noah, at ang lalaki ay natambas sa lupa, kaya hindi na siya magiging problema ngayon. Nang maglaon, pumunta si Noah sa isa sa mga pagtatanghal ng mga awit, at pagkatapos atakihin ang isang maharlika, ang nag-iisang peteng na iyon ay napahamak na, kaya hindi na kailangang mag-alala pa ang mga awit tungkol sa kanya. Pero lumalabas na hindi lang siya ang nagkakagulo. Dahil matapos ng singer ang kanyang pagtatanghal, dalawang lasing na lalaki ang tumalon sa entablado at sinubukang makipag-flirt sa kanya. Si Noah ang hamarang at pinatakbo sila, pero napapagod na siya sa patuloy na gulo dito, kaya hiniling niya sa may-ari na huwag nang tumanggap ng mga customer na katulad nila. Sumasang-ayon ang may-ari na medyo problema ito, pero sila lang ang customer niya, kaya hindi niya kayang magpatuloy sa negosyo kung wala sila. Sa kasong iyon, nag-alok si Noah na bilhin ng buo ang negosyo at nag-alok sa may-ari ng malaking sakong barya. Nilapitan ng mga awit si Noah para pasalamatan ito sa pagprotekta sa kanya, at hindi siya sigurado kung paano niya kailanman mababayaran si Noah. Ngunit sinabi ni Noah na ang gusto lang niya ay marinig siyang kumanta, kaya hiniling niya sa mga awit na kantahan siya ng isa pang kanta. Isang umaga, naghahanda si Noah para sa araw nang makatanggap siya ng balita na si Marley, ang namatay na general ng Huljoy, ay narito upang bisitahin siya. Ang buong kagalakan ay isa sa pinakamagandang lupain sa sakop ni Noe, kaya pumayag siyang makipagkita kay Marley at sinabihan ang kanyang mga katulong na ipasok siya. Binati siya ni Marley sa meeting room, pero sinabi ni Noah na hindi na kailangan ng ganoong formalidad at pinakiusapan si Marley na umupo. Unang nagkita sina Marley at Noah 1 taon at kalahati na ang nakalipas, noong unang itinalaga si Marley bilang general ng Huljoy, at dahil dyan, tinanong siya ni Noah kung kumusta na.
Naalala niya na binigyan si Marley ng utos mula sa emperador para pamahalaan ang pagkontrol sa baha sa lugar, pero sa itsura ng mukha nito, alam niyang hindi maayos ang mga bagay sa aspetong iyon. Ang Huljoy ay isang masaganang lupang sakahan ng butil na dumadaan sa isang kurbadong ilog, ngunit dahil dito, madalas itong binabaha, kaya naman iniutos ng emperador na maglaan ng pondo para sa tulong sa sakuna. Ipinaliwanag ni Marley na hindi siya nakagawa ng anumang makabuluhang pagbabago, at ang pangunahing problema ay patuloy na naghahanap ng mga dahilan ang ministro ng pananalapi upang maiwasan ang pagpapalabas ng kinakailangang pondo. Labis na hindi natuwa si Noah nang marinig niya ito, dahil tila malinaw na kaso ito ng maling paggamit ng pondo ng bansa, kaya hiniling niya kay Marley na sumama sa kanya. Dahil bibisitahin nila ang ministro. Makalipas ang ilang sandali, binisita ni Noah ang ministro ng pananalapi habang nagpapahinga sa tanghalian, at ang ministro ay kasing layo at mamantika gaya ng inaasahan ni Noah. Sa simula ay sinubukan ng ministro na purihin si Noe, ngunit direkta siyang nagtanong, at tinanong siya kung bakit hindi niya binigyan si Marley ng pondo na kailangan para pamahalaan ang pagbaha sa buong kagalakan. Nanatiling kalmado ang ministro at sinabi kay Noe na may napakagandang dahilan siya para doon, ngunit pinutol siya ni Noe at sinabing mas mabuting hindi siya minamaliit dahil bata siya. Sa huli, ang paghamak sa isang prinsipe ay isang karapat-dapat parusahan na krimen. Nagsisimula ng nervyusin ang ministro kaya mabilis niyang ipinaliwanag na noong baha noong nakaraang taon, bukas palad na binigyan ng emperador ng tax exemption si Huljoy, kaya naisip niyang makatarungan lang na gamitin ni Huljoy ang perang naipon nila para ayusin ang pagbaha ngayong taon. Iyon ang pinaka-bullshit na pahayag na narinig ni Noah sa kanyang 6 na maikling taon ng buhay sa mundong ito, kaya tinanong niya ang ministro kung ginagawa ba siyang tanga o ano. Malinaw na binigyan ng exemption dahil walang pera si Huljoy para magbayad ng buwis noong nakaraang taon, kaya naman ang pagsasalita ng ministro na parang may pera pa rin si Huljoy ay isang insulto sa katalinuhan ni Noah. Napagtanto ng ministro na nasa malaking gulo na siya ngayon, kaya nagmamadaling nag-isip siya ng ibang dahilan at pagkatapos ay sinabi kay Noah na ang dahilan kung bakit hindi niya maibibigay ang pera para sa baha ay dahil kailangan niya ito para sa emperador. Sa palagay niya, sa paggamit ng pangalan ng emperador, hindi na makikipagtalo pa si Noah sa kanya, ngunit ang kanyang dahilan ay medyo matanda na ang emperador, kaya gusto niyang magtayo ng marangyang vilya para sa kanya, at hindi na kaya ni Noah ang ganitong kalaking gawain. Sinabi niya sa ministro na kakagawa lang niya ng malaking krimen dahil hindi lang niya tinawag na matandang lalaki ang emperador, ginamit din niya ang pangalan nito para pagtakpan ang kanyang plano at lalo pang palalain ang sitwasyon. Ang kanyang dahilan ay kasing bobo ng, may baha sa isang teritoryo, pero kailangan kong gamitin ang pera para magtayo ng vilya. Nagsimulang magmakaawa ang ministro para sa kapatawaran dahil natanto niya kung gaano siya nagkamali, ngunit sinabi ni Noah sa kanya na kung hindi niya gustong malaman ng emperador ang tungkol dito, mas mabuting ibigay niya kaagad ang pondo. Nataranta ang ministro at tumakbo para gawin ang iniutos ni Noe, at mukhang opisyal nang nalutas ang usapin, kaya nagpasalamat si Marley kay Noe sa tulong nito. Humihingi rin siya ng paumanhin dahil nadamay si Noah sa ganitong sitwasyon, ngunit wala siyang ibang pagpipilian dahil hindi niya kayang harapin ang punong ministro ng mag-isa. Habang naghahanda si Noah na umuwi, bigla siyang nakatanggap ng mensahe na nagsasabing nais ng emperador na makipagpulong sa kanya. Nagulat si Noah dahil bihira lang siyang tawagin ng kanyang ama nang walang dahilan, pero siguro mahalaga ito, kaya iniwan ni Noah ang lahat at nagpunta sa kastilyo ng kanyang ama. Pagdating, binati ni Noah ang emperador, ngunit sinabi nito kay Noah na hindi na kailangang maging formal sa harap niya. Una sa lahat, gusto niyang batiin si Noah dahil sa napakahusay niyang pagharap sa ministro ng pananalapi. Nagulat si Noah na alam na ng emperador ang tungkol doon gayong literal na nangyari lang iyon ilang minuto na ang nakalipas, ngunit sinabihan siya na ang impormasyon ay isa sa pinakamalakas na sandatang maaaring gamitin ng isang tao, at bilang emperador, walang kapantay ang kanyang network ng impormasyon. Pinahahalagahan ni Noah ang papuri ng kanyang ama, ngunit sinabi niya rito na ginawa lang niya ang sa tingin niya ay tama. Gayunpaman, humanga ang emperador na madaling nakita ni Noe ang katotohanan sa kabila ng kanyang edad na 6 na taon lamang. Narinig din niya kung paano pinagkadalubhasaan ni Noah ang kapangyarihan ni Leviathan sa napakaikling panahon,
At tunay na isang kahangahangang tagumpay ito kung isa sa alang-alang ang madilim na kalikasan ng espada. Alam na alam ni Noah kung gaano kadilim ang Leviathan dahil tiyak na pinatay nito ang lahat ng tao sa party kung hindi niya ito pinigilan. Ngunit kahit malakas ang espada, hindi pa talaga natututong gamitin ni Noah ng maayos ang espada, kaya naman naghanda ang emperador ng isang tagapagturo para sa kanya. Ito si Damian Noble, at siya ang pinakadakilang mandirigma ng imperyo, na walang sinumang nakatalo, at nais ng emperador na matuto si Noah mula sa kanya hanggat maaari. Pumayag si Noah sa kaayusan, ngunit bago magsimula ang anumang formal na aralin, sinabi ni Damian na gusto niyang makipagkaibigang duelo kay Noah. Hindi sa tingin ng emperador na magiging patas iyon dahil hindi marunong lumaban si Noah, ngunit sinigurado sa kanya ni Damian na simpleng pagsubok lamang ito upang makita kung gaano kalaki ang potensyal ni Noah. Sa huli, pumayag ang emperador sa duelo, kaya itinaas ni Damian ang kanyang espada at sinabihan si Noah na atakehin siya sa anumang paraan na gusto niya. Kaya naman, hinawakan ni Noah si Leviathan at sinugod si Damian. Habang nakikipaglaban, nararamdaman ni Noah ang mga alaala at kasanayan ng dating gumagamit ng Leviathan na dumadaloy sa kanya, kaya lalong tumatalas ang kanyang paggamit ng espada bawat minuto. Sa kalaunan, naglaban sila ni Damian, at sa sandaling akala ni Damian ay siya na ang may kalamangan, biglang sinunggaban ni Noah ang kanyang espada pataas, inalis ang sandata ng pinakadakilang mandirigma sa imperyo, at pinatahimik kapwa si Damian at ang emperador. Si Noah ay may kasanayan ng isang dalubhasang mandirigma, kaya wala nang matututunan pa siya. Namangha ang emperador sa katotohanang ang pinakadakilang mandirigma ay natalo lang sa isang 6 na taong gulang. Talagang ipinagmamalaki pa rin niya ang kanyang anak dahil sa pagkamit nito ng napakalaking bagay. Bilang gantimpala, inaalok niyang gawing pinuno si Noe sa pagsusulit sa gabi ngayong taon, at labis na nagagalak si Noe sa pagkakataong ito. Ang pagsusulit sa gabi ay isang taunang kaganapan na kinasasangkutan ng mga kalahok mula sa lahat ng sulok ng mundo. Sa loob ng imperyo, napakahalaga ng lakas militar. Nanalo ang mga mandirigma sa kanilang rehiyonal na paunang laban, nagtipon ang lahat sa kabisera para sa isang huling labanan, at ang lumabas na nagwagi ay nagkamit ng titulong kabalyero. Ang unang trabaho ng isang bagong hirang na kabalyero ay maging nasasakupan ng punong hukom ng paligsahan, at tuwing may nakukuhang mahusay na nasasakupan si Noah, tumataas ang kanyang mga estatistika, kaya nasasabik siyang makita kung ano ang mangyayari. Ang paghatol ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng round robin o pag-aalis, ngunit may ibang plano si Noah para sa torneo ngayong taon, kaya humihingi siya ng pahintulot na kanselahin ang mga panrehiyong paunang laro at isagawa ang buong torneo sa kabisera. Ang kanyang dahilan ay dahil gusto niyang makita ng personal ang lahat ng laban, at hindi niya gustong may malalakas na kandidato na ma-exclude dahil sa walang batayang dahilan dahil wala siya doon para pigilan ito. Sinabi ng emperador sa kanya na malaya siyang gawin ang anumang gusto niya, kaya nagpatuloy si Noah sa kanyang plano. Pabalik sa bahay, tinanong ni Noah si Zoe kung nagpapadala ba ang kanilang nayon ng mga kalahok para sa pagsusulit sa pagpili ng kabalyero. Kinumpirma niya ito, ngunit idinagdag na ang kanilang nayon ay karaniwang nagpapadala lamang ng isang tao sa pag-asang makilala sila sa ngalan ng nayon. Sinabi ni Noah sa kanya na nagpasya siyang alisin ang regional preliminaries, kaya malaya ang kanyang nayon na magpadala ng kahit gaano karaming kandidato ang gusto nila, at natuwa si Zoe nang marinig iyon, ngunit sinabi niya kay Noah na may malaking problema pa rin. Bahagi ng dahilan kung bakit isa lang ang ipinapadala ng kanyang nayon ay dahil hindi nila kayang bayaran ang mga gastusin sa tirahan na kailangan para manatili sa kabisera sa buong panahon ng pagsusulit. Kailangan talaga ng buong nayon na magtulong-tulong sa pag-ipon ng pera para lang makasuporta sa isang kandidato, kaya hindi talaga nila kayang magpadala ng mas marami. Gayunpaman, hindi nais ni Noah na mapigilan ang mga may talento dahil sa kakulangan ng pondo, kaya nagpasya na siya na ang sasagot sa gastos sa paglalakbay at tirahan ng lahat ng kandidato ngayong taon. Talagang magandang ideya iyan, pero ang pagbabayad ng tirahan para sa napakaraming tao ay magkakahalaga ng napakalaking halaga, at wala silang ganong kalaking pera na ipambili. Gayunpaman, may plano na si Noah sa isip niya. Sabi niya bibilihin niya lahat ng bakanteng gusali sa lugar para matirhan ng mga kandidato, at kung hindi sapat iyon, magpapagawa siya ng hostel para matanggap sila.
Sa ganitong paraan, ang perang nagastos ay magkakaroon pa rin ng halaga kahit tapos na ang paligsahan. Tungkol naman sa pagkain, plano niyang kumonsulta sa lahat ng mga negosyanteng may koneksyon siya para mahanap ang pinakamagandang presyo. Sa kalaunan, nagpatawag siya ng pulong kasama si Byron at humingi ng tinatayang gastos para sa kanyang plano. Gayunpaman, nang magbigay si Byron ng pagtatansya, nagulat siya dahil napakababa ng presyo. Walang paraan nakikita si Byron sa ganitong mga numero, pero sinabi ni Byron na hindi naman problema iyon dahil gusto lang niyang maging kapaki-pakinabang sa prinsipe. Oo, hindi naman nagpapaniwala si Noah dyan. Alam niyang hindi kailanman nagbibigay ng libre ang mga mangangalakal, kaya pinakiusapan niya si Byron na sabihin na kung ano man ang gusto niya kapalit. Nagulat si Byron na napakaraming alam ni Noah tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo kahit napakabata pa niya. Pero dahil ganoon na ang sitwasyon, wala nang saysay na itago pa ito. Pinag-uusapan niya kung paano may proseso ng pagpili para sa mga tauhan ng Kastilyo, at umaasa siya na makakagawa si Noah ng paraan para makapasok ang isa sa mga tagapaglingkod ni Byron. Sa ganitong paraan, kung may anumang mahalagang negosyo na mangyari sa loob ng mga pader ng Kastilyo, si Byron ang isa sa mga unang makakarinig nito. Pumayag si Noah sa mga kondisyon, at bilang pagpapakita ng sinseridad, sumumpa si Byron na buong pusong susuportahan si Noah at si Noah lamang sa loob ng pamilya ng hari. Ang pagkakaroon kay Byron bilang nasasakupan ay talagang nagpalakas sa kanyang mga istatistika, ngunit habang sinusuri ang kanyang window ng istatistika, napagtanto niya na ang kanyang istatistika sa mahika ng tubig ay bumaba ng isang ranggo. Ang kanyang estadistika sa mataas na tubig ay mula sa teritoryong kanyang pag-aari, kaya't nangangahulugan ito na may mali sa Elmeria. Agad siyang nagmadaling makipagkita sa kanyang ama upang ipaalam na may nangyari sa Elmeria, at bagaman naniniwala sa kanya ang hari, tinanong niya si Noah kung paano niya posibleng nalaman iyon. Hindi naman niya maipapakita ang kanyang stat screen, kaya vague ang sagot niya at sinabing matagal na siyang nakakapansin ng mga senyales. Tila nasisiyahan dito ang kuryosidad ng emperador, nagpatuloy sa pagtalakay sa sitwasyon, at doon nalaman ni Noah na may nagaganap na paghihimagsik doon. Tinanong ng emperador si Noah kung gusto niyang personal na asikasuhin ang bagay na ito, ngunit pagkatapos mag-isip-isip, sinabi ni Noah na hindi niya gustong gawin ito. Karamihan sa mga maharlika ay sasamantalahin ang pagkakataong magkamit ng kaluwalhatian sa labanan, ngunit naniniwala siya na si Henry ang mas mahusay na pagpipilian dahil mas marami siyang karanasan sa ganitong uri ng sitwasyon. Mamaya ng gabing iyon, magkasamang nakasakay sina Henry at Noah sa karwahe, at tinanong ni Henry si Noah kung sigurado siya sa desisyong ito dahil sa paraan ng paggana ng bansang ito, malaki sana ang maitataas niya sa kanyang katayuan kung nagkaroon siya ng malaking tagumpay sa labanan. Ipinaliwanag ni Noah na hindi siya sapat ang kakayahan para ma-deploy sa labanan, at kahit pa magawa niyang makahanap ng paraan para mabuhay, malamang na maraming sa kanyang mga sundalo ang mamamatay ng walang kabuluhan, at iyon ang isang bagay na gusto niyang maiwasan. Biglang binalaan ni Leviathan si Noah tungkol sa masamang balak sa unahan, kaya sinabi niya sa driver na ihinto ang karwahe. Alam niyang ang mga rebelde ang nagtatangkang pumatay sa kanya, at dahil siya ang target nila, tumakbo siya palayo para makalayo hanggat maaari kay Henry. Sa sandaling iyon, 4 na jet ng tubig ang sumirit mula sa lupa, at lahat sila ay nagtipon kay Noah habang nagpakita ang mga rebelde, ngunit naipagtanggol ni Noah ang sarili gamit ang kanyang kalasag, kaya maayos pa rin siya. Sinubukan ng mga rebelde na sakmalin si Noah, ngunit napakahusay niya para sa kanila, kaya madaling natalo ni Noah ang lahat ng ito sa loob lamang ng ilang segundo. Namangha si Henry kung gaano kadaling natalo ni Noah ang mga rebelde, pero sa tingin niya ay sayang dahil hindi nila nagawang tanungin ang sinuman sa kanila dahil baka nakakuha sila ng mahalagang impormasyon. Doon sinabi ni Noah sa kanya na buhay pa pala ang mga rebelde. Ang ginawa lang niya ay patumbahin sila, kaya malaya si Henry na tanungin sila hanggat gusto niya. Nang maglaon, narinig ni Noah na ang mga rebelde ng Almeria ay pangunahing binubuo ng mga mangangabayo, ngunit walang sakahan ng kabayo ang Almeria, kaya't kailangang kumukuha ng kanilang mga kabayo at supply ang mga rebelde mula sa labas ng teritoryo, at ang pagkaalam yun ay nagbigay ng ideya kay Noah. Tinawag niya si Byron at inutusan itong bilhin ang lahat ng pagkain ng kabayo sa mga rehiyon sa paligid ng Almeria.
Sa ganitong paraan, mauubusan sila ng pagkain para sa kanilang mga kabayo maaga man o huli, at mas mapapadali nila para kay Henry na lipulin ang rebelyon.